Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog na naman, panibagong update na naman ang ating itatalakay ngayon. Ano ba ang ating topic ngayon? Ito itong topic natin is Senator Imee Marcos. Naniniwala itong si Senator Imee na ang kanyang brother, ang kanyang administrasyong Marcos ay interesado po na ma-impeach itong ma-dismiss itong impeachment trial. Okay, yan ang paniniwala ni Senator Imee. So, meron akong kaunting napapansin dito parang alam niyo naman, no? Blood is thicker than water, pero parang kinakampihan pa rin niya ang kanyang kapatid, no? Ika nga, sabi Manang Imee, Manang nga di ba? Mamaya ipapakita ko yung video na yan at i-react natin kung ano yung laman ng balita. Okay? Ito, pangalawa nating pag-usapan, itong si Mayor Baste Duterte. Nabanggit niya at sinabi niya sa mga ambush interview na ayaw ko na sa mga Marcos. At meron siyang tinanong siya sa media patungkol kay Senator Imee Marcos at may naging comment siya kay Senator Imee. Alamin yan mamaya kung ano ang komentaryo ni Baste Duterte patungkol kay Imee Marcos. Okay. Pangatlo na ating pag-uusapan ay panuurin natin ang video na itong si Representative Raul Manuel ay dakdak na naman sa mga press media. Okay? Sa mga ambush interview, pakinggan natin itong si Raul Manuel kung gaano siya kadismayado na mukhang malabo na matuloy itong impeachment trial ni VP Sara. Okay? Pakinggan natin si Raul Manuel kung ano ang kanyang gustong mangyari dito, okay? At tayo po ay magre-react dyan, okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, kung ikaw po ngayon ay nanonood dito sa ating video, mag-subscribe na po kayo, okay? Para updated kayo lagi sa ating mga balita, and at the same time, ang inyong mga cellphone ma-notify kung meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, o kung mismo itong channel na ito ay nagla-live, malalaman po ninyo, okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Uminom muna ako ng tubig kasi medyo mataas-taas itong usapan natin ngayon Ayan. Usaping Imee Marcos. Ang tanong natin ngayon ito bang ipinakita ni Senator Imee Marcos ay talaga bang panig ito sa kay VP Sara? Talagang panig ba ito sa mga Duterte? Yan ang malaking tanong, di ba? Hanggang ngayon, marami pa ring mga kontra kay Imee Marcos. Ayaw, o kumbaga hindi na sila gusto magpabudol ng mga Marcos. Meron namang tinatawag na Imeenatics. Isa dyan yung mga banateros, especially si Banatbay, sasabihin talaga ni Banatbay na wag na tayong magpabudol ng mga Marcos. Ayaw ni Banatbay si Imee Marcos, di ba? Sa ano naman, itong ating kaibigan na yung vlogger na si Ma'am Joey, naniniwala na si Imee Marcos ay makakatulong rin sa mga Duterte, no? Sa maraming paraan. So, itong mga DDS vloggers, kumbaga, iba-iba yung mga opinion
Yan ang kagandahan ng mga vloggers ng DDS kasi hindi po tayo scripted, hindi po tayo kontrolado ng mga Duterte, kundi may kanya-kanya po tayo mga opinion sa mga bagay-bagay, no? Sa usaping politika. So, si Senator Amy Marcos, sa nakita ko dito sa balita, no, itong video na ipapakita ko sa inyo, parang nung sinabi niya na naniniwala siya na itong administrasyong Marcos ay gustong ma-dismiss itong impeachment ni VP Sara. Okay? So, pero at the end of the day, no, lagi nating sinasabi na wala na tayong trust sa administrasyon, especially dito kay Bongbong Marcos. Sinabi ni Bongbong Marcos na ayaw niya ng impeachment, di ba? Sinabi ni Bongbong Marcos. Pero marami sa atin ang hindi naniniwala kasi always naman yan na marami po ang nagsasabi na iba ang mga sinasabi ni Bongbong Marcos sa kanyang ginagawa, di ba? Kaya nga hindi na tayo naniniwala, di ba? Ako personally, ako po ay hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos. Kasi marami ng beses na nagpalabas ng statement si Bongbong Marcos na incongruent, no, sa kanyang mga ginagawa. So, meaning to say, hindi na po mapagkakatiwalaan si Bongbong Marcos. Kapag sabihin niya na I don't want VP Sara to be impeached. Yan po ay malaking usapin. Sa tingin ko, nasabi mo lang yan, Bongbong Marcos, dahil alam mo ngayon na the people have spoken, no? Anong resulta ng eleksyon, di ba? Syempre malaki pa rin ang numero ng mga Duterte, especially kay VP Sara. Nakita man nila, di ba? Kung saan pumupunta si VP Sara ay dinudumog ng tao. Siguro si Bongbong Marcos nakapansin siya na kung mag-iikot siya sa Pilipinas, wala nang pumapansin sa kanya. Kumakaway na lang siya sa hangin. At na-realize niya yan at nararamdaman niya na nawala na yung X factor niya. Kasi noong panahon ng kampanya sa 2022, ramdam niya yan Mainit na mainit ang pagtanggap ng taong bayan sa kanya. Ngayon na kinontra niya ang mga Duterte, itong si Bongbong Marcos, ramdam rin niya ang pagkalustay ng mga tao sa kanya. Ayaw na ng taong bayan kay Bongbong Marcos. Diba? So, the only way na maibalik yung trust ng tao o maibalik na magugustuhan siya ulit ng tao para sa mga meron naman sigurong mga taong bayan na madala sa mga ganyan, sabi niya, makipagbati na lang siya sa mga Duterte. Reconciliation, di ba? Yan ang pautot niya ngayon. Tapos nagpalabas pa siya na ayaw niya sa impeachment, di ba? Kaya ako dito sa Donmar TV, pinapayuhan ko ang aking mga audience dito na huwag kaagad maniniwala sa mga sinasabi ni Bongbong Marcos. Etong sinasabi ni Amy Marcos na naniniwala siya ng administrasyon ng kanyang brother ay is not for impeachment trial o gustong ma-dismiss ang impeachment trial, wag rin kayong maniniwala. Okay? Kasi mahirap na Alam ko sa inyo, marami rin dito sa mga nanonood sa Donmar TV na nagugustuhan rin yung mga ginagawa ni Amy. Pero ako sa totoo lang, no, parang maraming beses na kasi nangyari So I don't have to trust the Marcoses anymore. Okay? Kung si Senator Amy Marcos ay kung tutulong siya sa mga Duterte, di tumulong ka. Pero mahirap nang tiwala sa inyo, di ba?
Ito, panoorin natin itong balita dami ko nang sinabi ito, panoorin natin. Sir, bakit sa tingin ni Senator Amy Marcos na interesado rin ang administrasyon na i-dismiss ang kaso? Bernard, baka mapahiya lang sa numero. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos kung bakit sa tingin niya ay mismong administrasyon ay may mga grupong nagsasabi na wag nang ituloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Joint effort ang pagbubuo ng resolusyon para sa pag-dismiss ng impeachment case ayon kay Senador Amy Marcos. Paliwanag ng senadora, kanya-kanya silang ambag sa draft ng aprobisyon habang may pagkakataon din na napag-uusapan ito sa floor ng ilang mga senador kasabay ng sesyon ng plenaryo. Ako, duda ako rito. The fact that sabi ni VP Sara na bloodbath kapag matuloy itong impeachment trial, I want a bloodbath impeachment trial, di ba? Sa tingin ko naman, kung totoo sa analysis ni Amy Marcos na ayaw ng administrasyon itong impeachment trial na ito, gusto nilang ma-dismiss, sa tingin ko takot sila. Unang-una, takot sila kasi baka malalaman ang katotohanan. Kasi alam ko na si VP Sara po ay meron siyang karga-karga na depensa. Meron siyang karga-karga na mga ebidensya sa ginawa sa kanya ng House of Representatives. Alam kong may karga-karga siyang ebidensya kung ano yung kabalastugang ginagawa ng House of Representatives noong siya pa ay Department of Education Secretary. Sabi yan ni VP Sara, it will be bloodbath. Ibubulgar niya. Alam kong merong ibubulgar si VP Sara dyan, kaya takot rin sila Pangalawa, tama yung sinabi ni Senator Amy na mapahiya lang sila. Mapahiya sila na siguro ang boboto dyan si Hontiveros lang siguro at si Pimentel. The rest will vote na they are not for impeachment, di ba? Kasi ito rin sa ibang anggulo rin bakit nasabi ko na lasaw na ito. At sa tingin ko lahat nakikita ko kasi sa mga interview ng mga senador, kasi ini-interview sila isa-isa ng mga mainstream media ngayon. Anong opinion nyo sa impeachment trial? Tuloy ba o hindi tuloy? Sa napapansin ko talaga, lahat ng mga opinion ng mga senador parang wala na silang gana na ituloy itong impeachment trial. Okay? Kaya kayong mga dilawan, kayong mga loyalista, mga kakampings, at itong mga makabayan black, kayo yung interesado sa impeachment trial, di ba? Ang masasabi ko lang sa inyo, wag na kayong mag-expect na matuloy itong impeachment trial. Kasi unang-una, itong mga senador na ito, iniingatan rin nila ang kanilang pangalan. Natatakot rin sila pagdating ng election sa 2028, makategorize sila na ito pumirma ito sa impeachment. Ito hindi ito pumirma sa impeachment, 'di ba? Syempre kung pipirma ka na ma-impeach si VP Sara, malalaman na anti-Duterte ka. And magma-matter yan sa mga voting pagdating sa 2028. Ito yung hindi pumirma na ayaw nila na ma-impeach si VP Sara. Maka-Duterte pala itong senador na ito. Di ba? Yan ang iniingatan nila. So, kayo, wag na kayong mag-expect na mai-impeach pa si VP Sara. Yun lang sa aking pananaw yan dito. Ito mga senador na ito. Tapos, takot rin sila. Kaya, siguro, pero sa mga tuwadkom,
sa mga TRICOM, sa mga galamay dyan, mga kaalyado ni Martin Romualdez at pati ito si Martin Romualdez, syempre, they are for impeachment, pati itong Makabayan Black. Diba? Hanggat meron pang pag-asa, hindi yan sila susuko. Kasi alam nila, malaking tulong po sa kanila na ma-impeach si BP Sara. Kasi kung ma-impeach si BP Sara, alam na natin kung ano ang mangyayari. Hindi na po VP Sara cannot run any position in the government. Yun ang kanilang layunin dyan. Okay? Pero kung hindi ma-impeach si VP Sara, goodbye silang lahat rin. It will be a goodbye sa kanilang mga political career rin. Okay? So, ano yan? Wala na silang option ngayon, kundi ilaban talaga nila, ilaban. Kahit alam nila na matatalo pa rin pa sa pagdating ng botohan. Ako, ang payo ko sa inyo, give up na lang kayo. Yun ang payo ko, ha, kasi kayo rin ang mapapahiya kung merong impeachment trial. Ibubulgar yan ni BP Sara. Mas lalo kayong mapapahiya dyan. Yun lang ang aking ma-advise dyan, ha. Aniya, lahat ay naghahanap ng solusyon sa mga issue kaugnay ng impeachment. Kabilang na dito ang usapin kung patatawarin ang impeachment sa 20th Congress. Gayon din kung magtitipon ng ang impeachment court o kung i-dismiss ang kaso. Inaalam din nila ng ilang senador kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, kung nag-delay nga ba ang Kongreso at kung may violation na ito ng 1-year ban sa pagsasampa ng impeachment case. Ayon kay Senador Amy, bagaman walang draft ng naturang resolusyon na nakita siya mula sa admin side, suspecha niya na maging ang mga hindi maka-Duterte ay interesado rin dito. Mismo yung admin, sa palagay ko, interesado na mawalang visa na yan kasi kinakabahan din na matalo. Aminin natin. Di ba mas mahirap, mas nakakahiya kapag... ito lang yung masasabi ko sa iyo, Senator Amy, ha. Huwag mong linisin ang pangalan ng brother mo na yung brother mo ayaw sa impeachment. Kasi obvious naman na yung brother mo gusto talagang ma-impeach si BP Sara. Okay? Pero kung sasabihin mo na ang reason mo na they are not for impeachment anymore kasi mapapahiya lang sila, posible yan. Okay? Karoon ng paglilitis at matalo. Kaya siguro may iba, iniiwasan na rin. Para naman sa presidential sister, nais niyang questionin ang proseso ng pagsasampa ng impeachment ng Kamara sa Senado. Ito ay dahil hindi agad na ipinadala ang kaso sa Senado at nakaapat na impeachment complaint pa bago ito ay proseso ng mababang kapulungan ng Kongreso. Tama yan. Para sa akin, personal lang, ha, walang resolution to. Dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil unang-una, hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress, may sariling rules ng Senado. Pero, ang totoo, I have very serious concerns about the validity of the impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay napila pa noong December 2024. Actually, my point si Senator Amy, yung validity ng nung umabot ito sa Senado, imagine, ha, within one day nakakalap sila ng pirma doon sa House of Representatives. One day. Okay? Hindi nga tayo nakarinig ng mga hearing doon o mga opinion ng mga congressmen, di ba? Merong mga usap-usapan, pumirma lang sila dahil sa budget, di ba? Kung pipirma ka, may budget ka. Kung hindi ka pipirma, wala kang budget. So, marami pa rin. Pwede mong ma-question yan. Tama si Amy dyan. Okay? So, para sa akin, ha, sobrang malabo na ito. Kaya iyak na lang kayo dyan, mga tuwadcom, mga TRICOM, mga galamay ni
Martin Romualdez, si Romualdez, iyak na kayo, Liza Araneta Marcos, Bongbong Marcos, mga kakamping, mga Bakabayan Black, it's time for you to cry now. Kasi wala na. Lasaw na itong impeachment trial na ito. Okay, punta tayo dito kay Basti Duterte. Bakit nasabi ni Basti Duterte na ayaw ko na sa mga Marcos? Pero kung usaping Senator Amy, ito yung sagot niya. Ayaw ko na sa mga Marcos talaga. Bakit nasabi ni Basti Duterte yan? Siyempre, anak siya ni Tatay Digong. Si Tatay Digong ngayon ay nakakulong sa ICC. At wala tayong ibang pagbibintangan dyan, nasa tatlo lang yan. Si Bongbong, si Liza, at si Tambaloslos. Diba? O di syempre, magagalit yan si Basti Duterte. Kaya sinabi na ayaw ko na sa mga Marcos. Diba? At ito pang impeachment ni BP Sara, wala tayong ibang pagbibintangan dyan. House of Representative Speaker, si Tambaloslos, ayaw ko na sa mga Marcos talaga. Pero nung tinanong siya, but I mean, sabi niya, it's politics ba, I can be casual with her. So ang ibig sabihin ni Basti Duterte dito, pwede kaming kaibigan ni Amy. We can be friends, pwede kaming magpansinan, pero kung sa usaping politika, hindi tayo kaalyado. Parang ganon yung ibig niya sabihin, ha. Sabi niya, I treat her as a friend, but let's not talk about politics. Kasi hindi tayo magkasama dyan. Ibig sabihin, ayaw niya talaga sa mga Marcos makipagkaalyado sa when talking about politics. Ganyan ang mga ganyan ang mga Duterte. Iba ang kanilang treatment sa tao, sa casual. Iba rin ang kanilang treatment basta politics. You can be a friend, but it doesn't mean kaalyado tayo sa politika. We can be enemies, but it doesn't mean hindi tayo kaalyado sa politika. Kaalyado tayo. Di ba? Pwede tayong enemies sa in real life. Pero sa politika, tayo, magkasama tayo. Ganun. Ni-reverse ko lang. Okay? Kaya I believe na itong si Basti Duterte talaga, malaki talaga ang galit niya sa mga Marcos. Especially dito kay Bongbong Marcos. Kung ano man ang ginawa ni Bongbong Marcos sa kanilang tatay, ay hindi yan makakalimutan ng mga itong mga anak ni Duterte. Hindi yan makakalimutan. So, and I also believe na kung ano yung pananaw at opinion at feeling ni Basti Duterte, ganun rin ang kay VP Sara. Si VP Sara, siguro, kaibigan tayo. Pero sa politika, yung tinaas niyang kamay niya, ako may duda kasi ako Itong si Senator Amy Marcos kasi ang nagpupumilit na makadikit dito sa mga Duterte. Di syempre si VP Sara rin, siguro naaawa din siya dito kay Senator Amy kasi nagitna siya, di ba? Nagitna siya. And never kong narinig ni Senator Amy Marcos na binatikos niya si VP Sara. Kasi nga kaibigan sila, di ba? Duda ako dito kay VP Sara, napilitan lang siya rin na ma-endorso itong si Senator Amy Marcos kasi kaibigan sila. Di ba? At ayaw rin naman niyang magmukhang kontrabida kay Senator Amy Marcos kasi kung tutuusin, wala namang ginagawa si Senator Amy sa kanya, di ba? Wala naman, hindi naman siya sinaktan ni Senator Amy. Hindi man naglabas ng masamang o masakit na statement si Senator Amy laban kay Duterte at sa kanya o sa kanyang kapatid, wala man. So out of respect lang po ba ni VP Sara ang treatment niya ngayon kay Senator Amy.
Okay? Kung sasabihin lang, marami ang nagsasabi ba na itong si Senator Amy ay ginamit rin niya si VP Sara. Eh di gagamitin ka rin ni VP Sara kung ganun. Di ba? Eh siyempre si VP Sara nagpasalamat rin siya kay Senator Amy sa ginawa doon sa Senate hearing, no? Na-appreciate rin ni VP Sara, no? Kung talking about kung sincere ba si Senator Amy o hindi, na kay VP Sara na yan. Kung sa paniniwala niya. Basta ang kay VP Sara, kung tumulong ka, Senator Amy, na maibalik si Tatay Digong sa Pilipinas, well, that's good. Pero kung ayaw mong tumulong, ay wala rin problema siya. Kung kaibigan tayo. Kung hindi tayo magkaalyado sa politika, hindi tayo magkaalyado. Kung makipagkaalyado ka, irerespeto kita. Yun ang aking opinion dyan, ha. So, itong si Baste siguro napuno na talaga. Ayaw niya nang makipagplastikan sa mga Marcos. Yun lang po ang aking opinion dyan, ha. Heto. Pakinggan natin itong media interview nitong si Raulo Manuel. Ito yung sila Manuel, sobrang dismayado sila ngayon sa status ng impeachment trial. Nasasaktan sila kasi sobrang lasaw at malabo na talaga itong impeachment trial ni VP Sara. Ito, panoorin natin si Raulo Manuel. Sobrang nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong mga senador na Hindi, kami gusto namin yun. Ikaw lang ang nagsasabi na nakakahiya. Kayo yung nakakahiya actually. Nakaupo kayo dyan sa Kongreso at wala kayong ginagawa. Puros pamumulitika yung mga pinanggagawa ninyo. Baka pwede naman na mag-isip-isip kayong gumawa ng batas na makatulong sa mga mahihirap na tao. Hindi yung puro politika. Lahat na lang na lumalabas na balita sa media, lahat kayo kontra ng kontra sa mga Duterte. Never in the entire life na nakita ko kayo na may magandang balita. Puro kayo kasamaan ng balita. Na i-dismiss na lang ang impeachment. I-dismiss natin yan, ha? Si Raulo Manuel, kasi ayaw na ng taong bayan yan. Yung mga pamumulitika. Okay? I-dismiss natin yan, si Raulo Manuel. Kayo lang ang may gustong ma-impeach si VP Sara. Yung articles of impeachment na nakarating sa kanila, with all due respect, we remind all senators na bahagi ng pag-take nila ng position. With all due respect rin, si Raulo Manuel, irespeto po ang senador, ang mga desisyon ng mga senador, kasi ang mga senador nire-respeto rin ang mga desisyon nyo dyan sa House of Representatives. Okay? With all due respect rin. Ay yung pagtackle lang kahit anong articles of impeachment, nalalanding sa kanila. In the first place, kung hindi pala sila handa kasi mas gusto nilang i-prioritize yung political convenience or accommodation. So yung one day na in-impeach nyo si VP Sara dyan sa House of Representatives, handa na kayo doon? Yun ang sinabi nyong handa? O minamadali lang talaga? Di ba? In the first place, ba't nila kinuha yung posisyon? Ba't sila tumakbo? Ba't sila umupo? They have to review their functions and their mandate. Kasi hindi pwedeng mamimili sila aling functions lang yung kanilang gagampanan based sa kung ano lang yung convenient para sa kanila. So, kung dadating sa punto na isasalang in the first... Kung maka-advise ka sa mga senado, akala mo naman ikaw rin yung function mo, hindi mo ginagawa, di ba? Ano ang function mo bilang representative? Di ba? Gumawa ng batas, hindi para mamumuliti ka. Place na Senado yung ganun at merong magpo-forward talaga, sobrang nakakahiya on their part. Hindi, kayo sobrang nakakahiya bilang isang... Kayo yung nakakahiya. Kayo yung nakakahiya eh. Kayo yung nakakahiya. Para sila handa kasi mas gusto nilang
i-prioritize yung opinion para sa kanila. So, kung dadating sa punto na isasalang in the first place. Alam mo, si Raulo Manuel, no? Kung ako sa inyo, it's better na develop first yourself. Kayong mga Makabayan Black, i-develop nyo isa-isa ang mga sarili ninyo. Kasi kung sa tingin ninyo, lalamang kayo kapag ma-impeach si VP Sara, lalamang kayo kapag lagi nyong binabatikos ang mga Duterte, hindi kayo nakakalamang. Mas lalong magagalit ang taong bayan sa inyo. Yun ang katotohanan. That's why ang advice ko sa inyo, i-develop nyo muna yung mga sarili ninyo. Ipakita nyo sa taong bayan, kayong mga Makabayan Black, na meron kayong ambag sa gobyernong ito. Gumawa kayo ng maganda sa gobyernong ito. Ni isa, wala nga kaming maalala kung saang banda ng lupalop ng mundo o lupalop ng Pilipinas na gumawa kayo ng kabutihan sa bansang ito. I-develop nyo muna na maalala ng taong bayan na ang Makabayan Black, ito yung mga magagandang nagawa nila. Iniisa, wala kaming maalala. Pero kung sasabihin mo ang mga Duterte, ano ang nagawa? Sobrang dami. I-enumerate ko pa sa inyo, isa-isa. Di ba? Yan ang pag-isipan nyo, Raul Manuel. Kasi, kung lagi kayong kontra lang kayo ng kontra na sa mga Duterte, mas lalo kayong i-hate ng mga Filipino people. Because the Filipino people loves sa mga ginagawa ng mga Duterte. So, kung kayo, batikos kayo ng batikos sa mga Duterte, mas lalong magagalit ang taong bayan sa inyo. Ganun lang yun. It's very simple. Hindi. Kaya nga, nasaan na ngayon si Trillanes? Kahit nga sa sarili niyang baluarte, sa sarili nilang lugar, hindi na nanalo. Talo si Trillanes sa ngayong eleksyon, di ba? So sino ang pagbibintangan mo diyan? Walang iba kundi si Trillanes rin. Ano ginawa ni Trillanes? Kontra ng kontra sa mga Duterte. Di ba? Kaya nagagalit ang mga sarili niyang constituents dyan, sarili niyang lugar dyan, nagagalit sa kay Trillanes. O yan, ayan tuloy, natalo si Trillanes. Ganyan rin ang magiging resulta kapag ganyan kayo lagi mga Makabayan Black. So that is what I'm trying to that's my point here is, every time na batikos kayo ng batikos sa mga Duterte, unti-unti pong bumabagsak ang inyong mga political career. Kaya huminto na lang kayo. Huminto na lang kayo. Okay? So, alam nyo guys, ngayong buwan ng June, patungkol po talaga ito sa matuloy ba o hindi matuloy ang impeachment ni VP Sara. Ngayon, kung tatanungin natin, importante ba talaga yan? Kung ako yung tatanungin ninyo kung importante ba na itong impeachment ni VP Sara? Importante ba itong impeachment trial? The simple answer is no. Hindi po ito importante. Whether si VP Sara ay ma-impeach o hindi ma-impeach, gutom pa rin ang taong bayan. Ang problema natin araw-araw, food security, yan dapat ang tututukan ng mga taga-Senado at ang House of Representatives. Ngayon sana sa status ng ating bansang Pilipinas, ito sana yung pagkakataon na magkaisa tayong lahat. Madilawan ka man, maloyalista ka man, o ma-DDS ka man, no? Kasi saan ba tayo hahantong dito kung ganyan na lang lagi? 'Di ba? Nung panahon po ni Tatay Digong,
Administrasyong Duterte. Ang dami sanang magagandang mangyayari. Ha? Alam kong sobrang dami po ang nagawa ni Duterte, pero mas marami pa sana ang magagawa ni Duterte kung magkaisa tayo. Marami kasing isinusulong na batas, isinusulong na programa si Tatay Digong na hindi natuloy dahil ang dami pong mga tumututol. Kaya kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Huwag nyong suportahan ang isang kandidato o isang opisyal o isang senador, congressman, mayor o kung sino man dyan. Huwag nyong suportahan yan kung lagi yang namumulitika. O, style yung si Tambaloslos, yung mga tuwadkom, yon ang example na laging namumulitika. Kasi sila po ang pinakaunang dahilan bakit hanggang ngayon ang Pilipinas hindi umasenso yung ating mga ekonomiya, modernization, ang ating mga infrastructures. Wala po. Hindi po tayo actually ang bansang Pilipinas, hindi po tayo nag-progress. Pababa tayo ng pababa. Nung panahon po ni Tatay Digong, pataas na tayo ng pataas kahit ang daming kumontra Kaya nga sabi ko sa inyo, dahil dito sa mga pamumulitika, ang unang mga nabibiktima sa mga pamumulitika ay tayong rin taong bayan, ang ating bansa. Okay? So, itong mga pangyayari ngayon, itong mga impeachment na ito, resulta ito sa mga pamumulitika. Pinapaalala ko sa inyong lahat. Kasi alam nyo naman, ang dami pong mga politicians ngayon na magaling mambola. Okay? Dahil magaling silang mambola, meron ring mga nabobola. Tingnan nyo si Bongbong Marcos. Kung ano-anong mga sinasabi niya sa 2022 election, binoto natin siya. Anong nangyari? Lahat ng mga sinasabi niya parang bula, wala. Hanggang ngayon hindi talaga ni isa walang walang nangyari. 'Di ba? So kayo, hanggang kailan pa tayo mag-away-away sa politics? Hanggang kailan pa tayo mag-away-away? We need to move forward now. As in now. We need to move forward. Hindi tayo maka-move forward kung impeachment trial pa rin. Isa rin itong mga mainstream media rin Nakaabang rin sila dyan sa mga away politika. Di ba? Hoy, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Guys, like, share the video para kakalat sa taong bayan. Mag-subscribe na po kayo kung bago ka pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.